Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? As usual, ganito na naman po ang mangyayari araw-araw. Nakapagbihis na rin po pala si Papa dahil papasok po siya. Pang-umaga po kasi yung duty niya mga kalabs. Habang ako naman ay nakapagbihis na at nagsusuklay na nga lang po. Si Kuya nga ay naliligo pa po sa mga oras na yan. Pagkatapos ko nga pong nag-ayos ng sarili ko ay lumabas na rin po ako ng bahay. Habang si Papa ay nakasakay na rin po sa motor niya dahil paalis na nga din po siya. Sasabay nga po dapat ako kay Papa sa pagpasok. Kaya nga lang ay baka po kasi malate siya. Itatawid pa po kasi ako ni Papa sa school kapag sakali. Mabuti naman po sana kung mabilis lang po kaming makatawid. Malelate na rin po kasi si Papa. At kaninang tanghali ay dito na nga po kaming lahat sa bahay kumain. Nagluto po pala si nanay ng monggo. Nandito nga din po sila tita ko at yung pinsan ko pong si Kulot. Umuwi po kasi sila dito kahapon mga kalabs. At ngayong araw nga din po sila aalis na. Napakabilis nga lang po ng pagpasyal nila. Kahit nga lang po sana umabot ng 1 week. Hindi naman po kasi pwede mga kalabs. Eto nga at naglalagay na rin po ako ng gulay ko sa plato. Dinamihan ko na nga din po yung sabaw dahil gusto ko po ng sabaw ng monggo. At pagkasandok nga po namin ay dito na po kami sa sala umupo. Alam nyo na, hindi naman po kami kakasya dito po sa mesa namin. Kaya adjust-adjust na nga lang po kami sa pwesto mga kalabs. Ang sarap nga din po ng luto ni nanay na monggo kahit po na walang karne. Basta ang importante ay may gulay po ito. Napadami nga din po ako ng lagay ng kanin ko mga kalabs oh. Eto nga din pong mga pinsan ko ay kumakain na rin po sila. Pinapalamig nga lang po ng tita ko yung pagkain ni Kulot. Bagong luto lang po kasi ito pong mga kinakain namin. Mas gusto niya nga pong pinapalamig muna para daw po dire-diretso ang subo. Sabi nga po ni nanay dito ay kakain na rin daw po tayo mga kalabs. Pagkatapos nga po namin kumain ay may panghimagas pa nga po kaming mais. Niluto nga din po ito ni nanay. At pagkatapos nga po namin kumain ay pumunta po kami muna lahat dito sa bahay ni nanay. Aalis na rin daw po kasi ito pong pinsan ko at si tita ko. Habang naghihintay nga po ay tinatalian ko po muna yung buhok ni Kulot. Mahabang parang buhok nga po itong nilalagay ko sa kanya. At gustong gusto niya nga po ito. Tignan niya naman po at feel na feel pa po niya yung mahabang buhok niya. May paikot pa nga po siyang nalalaman. O di po ba ang haba ng buhok? At dahil may hinihintay pa po sila, eto nga po at nagbihis na rin po ako dahil pupunta na po ako sa school. Nagpaalam at nagkiss na nga din po ako dito kay Kulot dahil aalis na rin po sila mamaya. Nako nga at parang bigla ko nga po siyang na-miss ulit. Napakakulit niya rin po kasi at ang daldal. Palabas na rin po pala ako dito at patatawirin na lang po ako ni mama sa kalsada. Kaya lang nung patatawirin na po sana ako ni mama ay dumating nga din po si Tito na naghahatid ng mga bata sa school. Kaya tinawag niya na po ako para sumabay na lang din po ako. At eto na nga, lumabas na rin po ng bahay si Tita at si Kulot. Uuwi na rin po kasi sila sa Tuaw mga kalabs. Hindi bale, makakapasyal naman po siguro kami ulit sa Tuaw. Masarap din po kasing mag-stay sa kanila mga kalabs dahil maluwag ang bakuran at maraming puno. At yun nga po yung gusto po namin ni Mama. Ang cute-cute at bagay na bagay nga po kay Kulot yung suot niya. At nagbabay na nga din po si nanay kay Kulot. At sa van na nga lang po sila sumakay dahil wala naman po silang maparang tricycle. Ingat po kayo tita sa biyahe nyo. Kayang-kaya naman po ni Kulot na sumakay dito at hindi nga daw po siya nahihilo. At pag-uwi ko nga po kaninang hapon ay nagtimpla lang po ako ng kape ko at nagkanin din po ako. Eto na lang din po kasi yung merienda ko mga kalabs. Sa totoo lang, nung bata nga daw po sila mama ay ganito po lagi yung mini-merienda nila. Kape at kanin. Kaya nung nasubukan ko po ito mga kalabs ay masarap po pala. At paminsan
paminsan-minsan ay ginagawa ko na rin po pala ito. At totoo nga din pong masarap ang kanin at kape. Nakakabusog pa nga po ito mga kalobs. Ayan, nabusog na naman nga po tayo mga kalobs. Yun lang po mga kalobs. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Mag-iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po.